Meron kang faith, meron ka ding paniniwala sa Diyos. O maybe yung faith mo is strong faith. Yan. Ano pang energy mo ngayon? The Father. You're strong, grounded, stable. And you are firm. Parang earth talaga, no? So, grounded, stable, secured. Ano pa? Ano ka? Ang darating sa'yo. Ano ang darating sa'yo? Eight of Swords, itong nakatali, naka-restrict, naka-bind, nakapiring yung mata. Ibig sabihin, clouded yung judgment din yan. Clouded din yung judgment niyan. Pati, no? At restricted, parang benign siya ba? Pati yung judgment niya, clouded. Sino yan? Yung Eight of Swords na darating sa'yo. Destiny mo. Nakatadhana sa'yo? Nakatadhana sa'yo. Yan ang darating sa'yo. Pero benign siya. Sino nagbind sa kanya? Tao ba? At nagpa-clouded? Tao. Tao daw yan ang nagbind sa kanya. Na tao daw. Na para bang high priest. Iba yung inyong paniniwala. Siguro sa demonyo na klase ng tao. Sa demonyo. Sa demonyo na klase ng tao. Diba, ang tao dito sa mundo, merong sa side ng demonyo, meron naman sa side ng light. Meron sa side ng darkness, meron sa side ng light. Sa side sila ng demonyo. Yung nagbind dyan. Baka isa lang. Isa lang ba ang nagbind dyan? Nagpa-clouded na ano? Isa lang naman. Itong Nine of Pentacles, yung energy niya. May ginagawa na spiritual yun kasi may Hierophant eh. Ay, priest pala. Pero sa side ng demonyo, o demonyohan yung mga ginagawa niya. Pwedeng leader ng occult. Gumagawa, ano ba? Kasapi ba ng occult itong gumawa ng scheme and deceit sa person na to? Kung bakit na-bind? Kasapi ba ng occult? Yes, kasapi siya sa occult. Yan siguro mga practices na ginagawa nila. Yan ang kanilang ginagawa. Occult. And even witchcraft siguro yung ginagawa nila. Mga ganun. Ano tong tao na to na Eight of Swords, nag-embody ng Eight of Swords na nakatadhana sa'yo. Kilala ka na niyan. Oo, kilala ka na niyan. Kilala ka na niyan. O maybe magkakilala na kayo. Ano nagustuhan niya sa'yo? Wisdom, kasi may wisdom ka. Yun ang iniisip niya na meron kang wisdom. Yun ang nagustuhan niya sa'yo. Dahil sa wisdom mo, o iniisip niya na may wisdom ka, ganon. Or dahil sa na-acquire mong wisdom, dahil sa wise ka, ganon. Or dahil may wisdom ka, ganyan. Ano yung feeling sa'yo ng person na to na Eight of Swords? Upright ba yung the high priest? In reverse siya, guys. In reverse. Na hindi kayo ang tinadhana na magsama. See? Kasi in reverse yan eh. Oo. Kasi clouded niya yung judgment niya, yung isip niyan, parang nakapiring yung mata niya ngayon. Nakabind yan. Binayin siya nung gumagawa ng kademonyuhan. Na yung energy ay high priest din, no? Pero upright lang at Nine of Pentacles.
Bakit siya binind at pinaklouded yung isipan niya na ni High Priest kanina or Nine of Pentacles man yung energy niya o High Priest. Bakit? Para mamatay? Ay, gusto siyang patayin, guys. Oh my gosh, para ma-heart attack din daw. Siguro pati yung puso niyan binind din ni High Priest. Oh my gosh, gumagawa kasi ng occult, you know. May scheme na ginawa. Gusto niyang patayin. Bakit? Gusto niyang patayin ito dahil may gusto sa'yo si Nine of Pentacles or High Priest kanina. May gusto sa'yo. Hindi. Hindi dahil may gusto sa'yo. Dahil karibal niya ito. Hindi. Dahil may gusto siya dito, ay, papatay niya eh. Hindi yan. Walang gusto yan dyan. Dahil kampon siya ng kadiliman. Ganun. Hindi dahil sa kampon ng kadiliman. Kundi, ano yun? Enemy niya to. Enemy niya. Kaaway niya daw yan. Kaaway niya daw yan. Kaya ganun, gusto niyang patay. Oh, dahil magkaaway sila ng dalawa. O kaaway niya yan. Pati yung puso tinalian. Basta gusto niyang mamatay, ma-heart attack, kaya basta ganun yung ginawa niya. Gumagawa to ng witchcraft, yung gumawa dyan. Occult practices, witchcraft, mga ganyan. Dahil kaaway niya. Kaya niya gustong patayin, no? Talagang fearless siya, courageous, brave, foolish, no? Hindi na nag-iisip sa mga ginagawa niya. Parang atake na lang ng atake, ganun. Bakit galit na galit siya dito? Yung si High Priest na yan? Yes, dahil galit na galit siya dyan. Oh, galit na galit siya. Dahil kaaway niya, enemy niya. Yan ang ginagawa niya sa nakatadhana sa'yo. Ano naman, may sound ba na tubig? Nag-ipon kasi ako ng tubig, guys. Kasi pag umaga nandito may tubig, pag gabi wala na. Pag tanghali minsan wala na. Kaya nag-ipon ako ng tubig. Ano naman ang iniisip ngayon, kahit na-clouded yung isipan nito, ni Eight of Swords. Anong iniisip niya ngayon? Iniisip niya lang, ang magsimula na something stable, grounded, and may growth, yung nag-grow continuously, yung maging consistent siya. Once na nakawala siya dyan. Yes, once na nakawala siya dyan. Ay, guys! Mag-ano na siya, reach out sa'yo. Mag-reach out na siya sa'yo once na nakawala siya dyan. Pag natanggal na lahat yan ng ginawa sa kanya. Yun ang naisip niya na mag-reach out na siya sa'yo. Maglakas loob na siya mag-reach out sa'yo. So, see? Clarified by Page of Cups. So, para ma-unite kayo. At maging consistent siya, guys. No? Sa panunuyo sa'yo. Kung babae ka, sa panliligaw sa'yo. Kung lalaki ka ay basta maging consistent siya para mag-grow na mag-grow, no? Talagang hangad niya na mag-grow yung umpisahan ninyo. Na mag-umpisa lang sa pagre-reach out niya. Siyempre kung nagkasundo na kayo na you will be together or yung kayo na, edi maging consistent siya na hindi niya nasasayangin yung panahon, hindi niya nasasayangin yung pagkakataon. Ayan. Para ma-unite kayong dalawa at para magsama pati kayo. Para magsama pati kayo.
Kaya siya magre-reach out. Pure yung intention niya, pure and good. Oo, pure naman and good yung intention niya. Oo, pero clarified by Seven of Swords. Oo naman daw, pero clarified lang ng Seven of Swords. Siguro gusto niya mag-sneak away, makalaya dyan, para makapag-reach out na sa'yo. Kasi pag mga ganito guys, parang na-bind dyan, na hindi makapag-take ng action, parang kontrolado lahat ng ano niya, yung thoughts, emotion niya. May ginagawa kasi yan sila eh, yung mga ganyan, yun ang alam. Ano naman ang gustong sabihin sa'yo ng person na to na 8 of Swords na naka-destin sa'yo, naka-destin daw. Gusto niyang ma-reunite kayo. Past person mo ba to? Past person mo. O past person mo. Kaya gusto niya ma-reunite kayo. Ano pa ang gusto niyang sabihin sa'yo ng person na yan? Kaya nga, magre-reach out daw sa'yo para at maging consistent siya, no? Para magkaroon ng growth, no? Pag nagkaroon na ng union sa inyo. Para magtuloy-tuloy and then para makasama ka na niya. Kasi na-realize niyan, no, habang nasa ganyan situation siya, kung sino ang kailangan niya sa buhay niya, kung sino ang mahalaga sa kanya, ganun. Kung sino ang gusto niya talagang makasama, alam niyo parang naka-restrict siya na parang wala siyang magawa, ganun. Na clouded pati yung isipan niya, yung judgment niya. Doon niya na-realize na kung gaano ka-importante. Na once na nakalaya siya dyan, nakawala na siya dyan, natanggal na sa kanya yung mga bind, at yung mga nakapiring sa mata niya, yung nagpapaklouded sa judgment niya, yung mga nagre-restrict sa kanya, ay yun ang gagawin niya, mag-reach out na sa'yo para ma-unite na kayo. No? Wait lang. Ano ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to? Kasi past person mo daw yan eh. Naka-recover na siya sa kalungkutan, sa negative emotion, sa sadness. Clarification nito, madaming meaning yan. Four of Cups reverse. Hindi na siya magmumukmok at yung walang gagawin na nag-iisip na lamang ng alam mo yun, na-disappoint na alam mo yun, tinanggap niya yung ganun yung sitwasyon nyo. Hindi na siya ganun, mag-recover na siya, and then alam mo yung maglakas loob na siya, yung maging mag-take na siya ng action instead na maging emotional, instead na maging alam mo yung maging weak, no? Instead na maging weak siya, ay ayan, mag-take siya ng action, naka-recover na daw siya. Naka-recover na daw talaga siya, no? At yun na nga yung kanyang desisyon, no? Ang mag-take na action o mag-reach out sa'yo para makabuo kayo ng pamilya, para magsama na kayo and you will be together once na nakalaya na siya dyan, once na natanggal sa kanya yung mga ginawa sa kanya na binahin siya.
At madaming ginawa sa kanya, di ba? Pati yung pinaklouded yung isipan niya. Kahit ako na-experience ko din yan, yung mga pinapaklouded yung isipan kasi palagi may nambabato dito ng mga palipad hangin. May madaming gumagawa sa akin ng scheme and deceit din. Kaya alam ko yung ganyang na parang minsan ay natutulala ka. Isip ko ng malalim. Yung ganun ba? Minsan ay madami kasi yan yung nila, yung ginagawa nila na iba-ibang klase yan. Madami kasi mga may galit sa akin na gumagawa ng mga witchcraft. Kaya madami silang scheme deceit na, alam mo yung pinagtulong-tulungan nila ako, no? Iba-iba nga eh. Tsaka, madami sila, hindi lang isa. Pero part naman talaga na ko yan eh, journey ko, kumbaga, yung mga experience ko. Share ko na lang din sa inyo na mahirap yung ganitong situation kasi na-experience ko nga yan. Kasama yan sa divine plan kasi, sa akin na atakayin talaga ako ng mga ganyan. Kasama yan sa my experience ko talaga. Kaya nga, para alam niyo, hindi na ako matablan. Yung ganon. Yun sabi sa akin ng celestial beings. Hanggang sa hindi na ako matablan. Kaya ang dami ng atake. Nakaka-consumption siya, pero ganon talaga eh. Ganon yung may mga mission, guys. Ganon yung may mga nakaset na, may mga nakatakda, ganun. At mga hinahasa, pati yung mga intuition niyan, mga perception, intuition, dun. Habang inatake ka, dyan mahasa lalo yung perception, intuition, o kung ano pa. Ganun yan. Mahirap to, yung gantong situation na parang wala kang magawa, naka-restrict, naka-bind. At clouded yung isipan mo. Mahirap yan. Ang iniisip ng iba, madali lang naman makawala. Ano to eh, energy. Through energy. Basta may ginagawa yan sila, manipulation, mga ganyan. Sa mga hindi na-experience yan, ay hindi kayo ginawa ng mga ganyan. No? hindi nyo, dati wala naman problema sa akin. Napakaliksi ko eh, napaka-aktibo ko eh. Dati sa akin, nung wala pa mga gumagawa niyan. Pero part na kasi ng yan eh, ng divine plan. Yun ang sabi ng angel sa akin. Yung sa akin na pinagdaanan ko. So sa mga dumadanas din ng mga ganyan, ay may dahilan yan, no? O part ng divine plan, ganun yun. So yan. Para maging strong, may mga inaasa yan. Pagka ganyan. So, ano naman ang gustong sabihin pa sa'yo nito? Na 8 of Swords in reverse na person mo. Upright ba yan? Ay upright. Clarified by karma. Ano ba to? Nakarma ba to? Itong 8 of Swords na yun, nakarma siya? Nakarma. Nakarma daw siya eh. Bakit siya nakarma? Kinarma siya dahil sa ginawa niya sa'yo? May ginawa siya sa'yo guys. Si 8 of Swords. Yan yung karma niya. Bad karma niya yung experience niya. O diba, iba-iba yung rason. Sa kanya, bad karma niya yan. O kaya ganyan na experience niya, no? Yung sa kanya, ha? Yung sa akin naman, part talaga yun ng ng divine plan kung tawagin, ganun. Na atakin ako ng mga witches, mga witchcraft, mga evil forces. Kasi, may spiritual mission eh, may nakatakda kasi sa akin. Kaya ganon. Pero ito naman sa kanya, pero mahirap nga to. Sabi ko. Dahil na-experience ko din yan eh. Matagal-tagal din. Basta mahirap yan. No? Energy yan. Energy ba ginagamit yung pang-bind? Energy. Black energy ata yan. Black energy yung ginagamit pang-bind yan. No? Black energy. Black energy, mga negative energy, mga negativities, o kaya pwedeng spirits o demon yung gamitin nila. Ganon. Hirap to guys. Totoo lang, based on my experience, mga ganyang situation. So, upright daw to guys, no? Na mag-umpisa daw
ng magsama kayo. Mag-umpisa daw kayo na magsama. Na yun ang gusto niya. Na may growth kasi may leaves may plant na nag-grow. Yung umpisahan ninyo na nabuhay na magkasama kayong dalawa. Yan. Na you will live together na. Yun ang gusto niya sabihin sa'yo. Na you will live together. Yes. And then, yung mamuhay kayo ng peaceful. Lalayo kayo. Pag nagsama na kayo. Lalayo kayo. Yun ang mga iniisip niya habang nag-iisip ng malalim yan. No? Para nag-overthink, lalayo kayong dalawa. Para peaceful ang buhay ninyo. So, para dipinsahan ka at ang sarili niya for sure. Yan. So, ayan guys. Ito na lamang for collective reading guys.